basta maparusahan yung kriminal na yon, dadalhin na lang siya sa juvenile center? I hate to say this, Ate Velda, but yes. I even explained that to you before, di ba? Na ganun ang mangyari sa bata once mahatulan. Hindi ba pwede na madala siya sa isang regular na kulungan? We cannot do that, Ate Velda. May batas tayong sinusunod. A convicted minor is still protected by law. In fact, kapag naging maganda ang record niya while she's inside the juvenile center and serving her sentence, pwedeng mapaaga ang paglaya niya. No, that can't be. Hindi ako makakapayag. Pumatay siya ng tao. Kailangang mag-suffer siya. Kailangan mag-suffer din siya doon sa loob ng juvenile center na yon hanggang sa mamatay siya. Buhay ang kinuha niya, buhay din ang kapalit. Ate Velda! Kung walang magagawa ang batas, ako ang magpapaikot sa batas. Hello? Abalante. Alam kong nakalabas na at nakalipat na yung Celine na yon. Pero ayokong maramdaman niya na para siyang nakatira sa isang hotel na merong free food and everything! Gusto kong iparamdam niyo sa kanya na mas masahol pa sa impyerno ang kinalalagyan niya. Do something! Nahatulan ng reklusyon temporal o pagkakabilanggo ng 6 hanggang sa 14 na taon ang menor de edad na babae na itatago na lang natin sa alias na AAA. Kasalukuyang inilipat na nga siya sa Neneng Center o sa National Establishment for Nurturing and Education of Newly Convicted Girls, kung saan nakakulong ang mga nasintensyahan na mga menor de edad na babae. Ang mga kapatid naman nito na sina alias BBB at CCC ay napawalang sala pagkatapos umamin ng kanilang kapatid as the main suspect sa pagpatay sa sikat. Sabi sa taga dito, anak nila na yan. Huh? Talaga? Oo. Sabi ganito, Pe. Sina China. Ibang klase rin yung magkakapatid na yan, no? Sinong gagama? Sinong gagama? Akala mo. Hindi pa naman makakita. Hoy! Anong tinitingin-tingin nyo? Gusto nyo dukutin ko yung mga mata nyo? Dukutin mo. Alam ko si. Alam ko si. Hoy! Anong problema nyo? Daddy, saan pagsabihan ko itong mga to? Hindi na kailangan. Sanay na rin naman ako sa mga basyo sa paligid eh. Tsaka walang-wala yun sa pinagdaanan namin ni Ate Celine. Tapos eto. Mabuti naman na alaya na kayo. Si China, kumusta siya? Siyempre, hindi okay. Kasi kahit naman na nakalaya na kami ni China, di pa rin namin matanggap na hindi na namin kasama si Ate Celine. Tapos si China sobrang affected niya pa sa paghiwalay namin. Sigurado naman ako na makakalabas din ng Ate Celine niya. Talaga? Kasi hindi naman siya yung may kasalanan eh. Inosente siya. Lalo pa nung malaman namin na namatay si Leo dahil sa sunod-sunod na pagkampas sa katawan ng ulo niya. Hindi naman kasalanan yun. Sigurado kami na hindi kami yung may gawa nun. At hanggang ngayon, paggala-gala pa rin yung totoong pumatay sa kanya. At makakalabas lang yung ate ko kapag nagpakita na yung totoong kriminal at aminin niyang siya pumatay kay Leo at hindi si Ate Celine.